Tayo ay mga Kristiyanong nagtataglay dapat ng ilaw at asin ng sanlibutan. Amen po. Kamayan niyo po ang inyong katabi. Kamayan niyo po ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, makinig tayo ha. Anong sagot? Now, tignan po ninyo, ang binasa natin na ebanghelyo ngayon, ayon kay San Mateo, karugtong lang nung nakaraang linggo. Na kung saan ang sabi dito, tayong lahat ay asin ng sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, papaano pang mapapanauli ang alat na yun? Dahil wala ng alat ang asin, kung wala ang alat ng asin, ano pa ang silbi ng asin? Kundi talagang tapak-tapakan lang siya. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Oo nga naman. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Kaya ang mensahe natin, asin at ilaw. Ang pangunahing paksa ng ebanghelyo na ito na asin at ilaw, mga kapatid, ito ay mga Kristiyanong bilang may asin. Kristiyanong bilang may ilaw. Dito sa mundo. Sa mundong ito. Sa talata pong ito na inihambing ng Panginoon ang mga alagad sa asin at ilaw upang ipakita yung kanilang mahalagang papel o gagampanan sa daigdig na ito. Ulitin ko po, sa talatang ito, inihambing ng Panginoong Hesukristo ang mga alagad niya at nagpapatuloy ito hanggang sa atin ngayon na asin at ilaw upang ipakita ang buhay ng mga Kristiyano na may malaking gagampanan. Una, ang sabi po dito, bilang asin. Sabihin niyo po, bilang asin. Bilang asin, tayo pong lahat, dapat tayong mapanatili ang kabutihang moral. Kabutihang moral at kabutihang espiritual. Magbigay ng kabuluhan sa buhay ng iba at linisin ang kasamaan. Ngunit babala po ng Panginoon, bagamat ito yung sinasabi niya na tayong lahat ay maging asin, tayong lahat ay magbigay ng kabuluhan sa ibang tao at magsilbi rin tayong pamamaraan upang malinis yung mga kasalanan. Sa kabila nito, nagbabala ang Panginoon. Sabihin po ninyo, babala. Asawa ni babalo. Nagbabala ang Panginoon na kung mawawala ng bisa ang mga Kristiyano sa kanilang tungkulin,
magiging walang halaga sila tulad ng asin na walang alat. Ang ganda ng ang ganda ng trabaho ng asin. Nagbibigay ito ng lasa sa lahat ng ating tinitimplang mauulam. Kumbaga, nagbibigay ito ng halaga sa alinmang grupo, samahan, ministry, pamilya, yung pagiging asin. Nagbibigay tayo ng halaga bilang mga Kristiyanong may tungkulin.